I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga bes ha. Ito si Speaker Martin. Nakita niyo ba si Speaker Martin kung paano siya kumbaga magsalita? Ay talaga naman matapang ang kanyang mensahe, mga kababayan, na laban sa Vice Presidente ng Pilipinas. Nako, alam nyo ito si Speaker, tahimik lang mga bes, pero pag nagsalita ito parang si Pangulong Marcos Jr. tagos talaga, at may katotohanan lang naman talaga ang kanyang mga sinasabi. So dahil dito si Speaker, lagi kong sinasabi ito, pag if ever natatakbo siya sa pagkapangulo, fit na fit siya. Bakit kano nyo? Sa kanyang leadership, makikita nyo naman, yung mga karamihan ng congressman, hanga rin sa kanyang leadership, guys, sa kanyang kawang gawa, talaga naman, pinamumunuan niya yung BSP, sa iba't ibang lugar. Alam nyo, buntot niya ang mga sulon, mga 19 Congress. Kasama niya, talagang believe ka sa kanya. Yung pamumuno niya ba? Ika nga, sa isang pinuno, kailangan makita sa iyo yung hard work yung sipag mo. Dahil kung makita sa iyo yung kasipagan mo, hindi mag-aatubili ang iyong mga nasasakupan, yung mga kasamahan mo na magtatrabaho din na walang pag-atubili na kasing kasipagan mo rin. Ganon yun pag masipag ang isang pinuno, ay for sure guys, sisipag din ang kanyang mga tauhan. Ganun lang kasi, tulad ni Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo naman, mga sekretary niya, grabe. Pagdating sa BOC, ang dami na kumpiskang mga smuggling, illegal na droga, lahat. Kasi masipag ang Pangulo. Maganda yung kanyang, yung panukala ba, Paano ba pagandahin ang isang lugar, paano ba palaguin ang ekonomiya ng bansa, ano ba ang klaseng tulong na dapat na itulong sa mga nangangailangan. Yung ganun, tipong ganun. Si Speaker, mga kababayan, tahimik lang po yan. At saka isa pa very well mannered dito, hindi rin pala away Dito sa kanyang speech guys, napakatapang talaga yung kanyang pananalita At paninindigan niya yan So, para kumpleto detalyado, panoorin niyo si Speaker. Okay? Ito na. I stand before you today with a heavy yet resolute heart. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me personally, but also the attacks on the institution we hold sacred. The actions of the Vice President will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt our people for generations. And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution and the 100 million Filipinos we represent. Why these baseless accusations? The answer is simple: to divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the Office of the Vice President and Department of Education. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Accountability is not optional. Transparency is not negotiable. Those entrusted with public funds must be prepared to explain where it was disbursed and how these resources were utilized. Ipaglaban natin ang dignidad ng Kongreso. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. To the Filipino people, I assure you that this House will not waver in its commitment to transparency, accountability, and service. We should not allow individuals to ruin this great nation
with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. Napanood nyo guys, napakinggan nyo. Tapang ng kanyang talumpati, mga kababayan. Lahat po ng kanyang sinasabi, pawang katotohanan lamang. Ganyan katapang si Speaker. Simple lang po yan, tahimik. Pero pag bumira, talaga naman sa din naman talaga sa puso't isipan mo yung katotohanan. Ganun, no? So nakikita nyo ang kanyang leadership, yung kanyang paninindigan, bagamat tinutulig siya, sinisiraan siya, inaalipusta siya ng mga DDS, pero wala siyang pake. Ang importante, sabi niya nga, trabaho lang, walang personalan. Yung mga accusation sa kanya, o kaya napunta si Alvarez sa pagsasampa ng kaso. Dahil kung ikumpara mo, pagka-leadership, speaker to speaker, dating speaker si Alvarez, walang panama si speaker kay Speaker Martin Romualdez. The best mamuno ito. Bukod po sa kanyang leadership, mga kababayan, yung tulong niya ba, no? Kung saan-saan siya napapunta, talagang believe ka rin naman sa kanyang pamumuno, as in. Kaya naman, ang mga karamihan ng congressman, na talagang pinupuri siya, no? Hanga sila sa kanyang leadership. Alam nyo guys, pag magaling ka ng isang leadership sa isang house, kasi lahat ng congressman yan, galing sa iba't ibang region yan. So, ibig sabihin, kaya mo din pamumunuan ng isang bansa. Diba? Siyempre, nasa likuran niya ang kanyang kuya, which is ang President Ferdinand Marcos Jr., talagang gagabayin yan if siya ay susunod na Pangulo. 100% yan. Nandyan sa likuran yan si PBBM. Walang problema. Siya man ang tatakbo, or si First Lady, or sino man, basta galing kay Pangulong Marcos Jr., walang problema. Ang Pangulo nasa likuran yan. Maniwala kayo sa akin. Kasi, para maitutuloy lahat po ng kanyang magagandang programa. Tuloy-tuloy ang progreso ng bansang Pilipinas na kailangan yung susunod kay Pangulong Marcos Jr., yung talagang mapagkatiwalaan at nakafocus lang sa pagtulong sa mamamayang Pilipino at pagpalago sa ekonomiya ng bansa, no? So yun mga kababayan, see you again on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Malamang magagalit ang mga DDS. Galit na galit sila yan kay Speaker So yun mga kababayan, see you again. Babus.